Welcome back to The Breakdown. So, ngayon, meron tayong special guest, guys. Isa sa mga nagtataguyod ng local basketball scene natin dito sa Canada. When dati siyang player, marami siyang MVP awards nang dumating siya dito. Siya yung commissioner ng 7 to 10 Basketball League, si Vincent Urbano. Bro, welcome. Salamat bro, salamat sa pag-invite. Yun, so, bro, basketball, ito naman yung usual kong tinatanong sa mga tao eh. Like, paano ka nagsimula, brother? Like, bakit basketball? Bro, lumaki ako sa Ilocos, sa Philippines. Wherein yung place namin, as in bro, lahat ng tao addict sa basketball. Like, paggising mo sa umaga, basketball lahat. So, simula bata pa lang ako, nahilig na talaga ako maglaro. Parang eat, sleep, breathe din. No? Yeah. Filipino culture, brother. Pero ilang taon ka nang natuto ka naglaro, bro? Bro, kasi ang focus ko talaga noon is badminton. Yun yung talagang unang sports ko. Like, sumasali ako sa mga malalaking competition noon. And then, ayun nga, nung mga mag-high school na ako, na-realize ko mas masaya yung basketball feeling na maglaro. So, nag-focus ako sa basketball ko nung high school na ako. Halos, yeah. So, high school ka nagsimula? High school ko talaga finocus, bro. Pero simula bata ako, naglalaro na din talaga ako. Yung elementary days mo, nag-varsity ka ba mga ganun? Varsity ako pero badminton talaga, bro. Sa basketball hindi? Sa basketball hindi. So nung nag-high school ka na, bro, parang naglaro ka ba sa school or? Bro, nung high school ako, ayun, nag-tryout ako sa mga sa school namin, which is nakuha naman ako hanggang umabot kami sa regional, mga ganun. Yeah. Pero paano mo parang hinone yung skills mo? Like, paano ka nag-ensayo? Paano ka gumaling? Nagsimula yan bro sa sa barangay namin. 'Di ba kapag barangay madaming paligayan, noon ko na-develop talaga yung skills ko sa basketball. May mga formal training? Walang formal na training kasi as in province yun bro, sa Ilocos Sur, which is yung mga talagang nagpapa-training, mga ganun, bihira lang talaga sa amin. So sari-sarili na lang. Kamusta naman yung nilaro mo ng bro nung varsity ka na high school? High school bro, okay naman. Naging team captain ako sa school namin, first 5. Tapos yun bro, tapos nung high school ako, yung mismong dad ko na yung talagang nag-pursue sa akin na mag-focus na tayo dyan, mag-focus na tayo sa training mo. Kasi si Papa parang pinangarap niya rin sa akin na kung magka-college ako, gusto niya talagang like pumasok ako sa mga malalaking school. So, siya rin talaga mismo yung nag-push sa akin. Tinraining ka niya, ganun? As in, bro, like, si Papa kasi mahilig din sa basketball. So, siya na, yung namin, parang one-on-one na lang kami lagi. Tapos siya na yung personal trainer ko, nagka-coach sa akin, nagka-guide. So, doon talaga nag-grow dahil sa kanya nung nag-high school ako. During, buong high school mo? Buong high school, bro. Parang naglalaro ka rin sa mga liga labas? Sa mga barangay? Bro. Barangay talaga naglalaro ako. Pero like, umabot ka ba ng college sa Pilipinas? Right after graduation ko ng high school, bro, I tried my luck. Nagpunta ako sa Baguio, nag-tryout ako doon. Swerte ko lang din, may mga kumuha sa akin, which is yung Cordillera Career Development College, which is doon ako nag-college, tapos isang season ako doon, bro. Tapos yun noon, habang ongoing yung season namin, yung processing ng papers namin dito, nagsisimula na rin. You mean like papuntang Canada? Oo, papuntang Canada. And then natapos ko naman yung rookie season ko. Tapos, unfortunately bro, medyo na-delay yung papers namin papunta dito. So sabi ni Mama tsaka ni Papa, parang hindi ko na rin matatapos kung magpo 4-year course ako. Tapos yung papers namin malapit na rin. So me and my dad decided na balik na lang ako sa Ilocos sa amin para maglaro sa Intertown habang naghihintay ng processing ng papers. Nag-drop ka sa school? Hindi ako nag-drop, bro. Like after nung sem na yun, ayun na. So hindi ka na nag-aral na umuwi ka sa inyo? Or nag-aral ka pa rin? Nag-aral na ako, bro, pero hindi na yung mga malalaking college kasi kailangan lang talaga ng papers na nag-aaral ako para mas mabilis yung processing ko dito. Pero yung transition mo, men, from high school to like college, men, like kamusta yung difference nung laro? Parang gano'n. Bro, sobrang
sobrang laki ng adjustment ko. Mm. Kasi pagpasok ko sa Baguio, nung nag-varsity ako doon, I was like 15, 16 years old. Tapos, hindi rin ako sanay sa ganung buhay eh. Pag sa Ilocos kasi bro, like lahat, pagkain, lahat nandyan na eh. Nung nag-varsity ako, sarili mo, ikaw na talaga gagawa ng lahat. Tapos yung mga kasama ko nun sa college, like nasa 23, 24. So yung age gap namin, sobrang laki ng differences. Tapos doon din naman sa laro bro, as in sobrang nagbago ako. Lalo sa physicality, mo naman yung pressure. Ano yun? Nung nagta-tryout ka for college, man, hindi ka nag-try sa Manila? Ay, hindi na bro. Hindi na ako nag-try kasi maganda rin yung offer nila doon. Tapos may mga players din doon na personal kong mga kaibigan na kasama ko sa amin sa Ilocos. Ayan. Ano yun? Like full scholarship ba yun, man? Oh bro, full scholarship. Libre yung namin. Tirahan? Oo, tirahan. May allowance? Yung bro, yung allowance, wala. Yung talagang scholarship lang, tsaka yung sa pagkain apartment, meron? yung free. Pagkain, nagbibigay lang sila, pero hindi lagi. Hindi like, sobra-sobra pa. Kailangan mo pa rin kumuha ng sarili mo. Ganun. So, kumukuha ng pera, di ba usually, kung hindi kayo binibigyan ng allowance ng university or ng college, so kumukuha ng pera ng mga times na yun, bro? Yun bro, like, yun lang yung talagang pinagpapasalamat ko bro, na si mami ko at si dad ko, sila talaga bro, as in, sinusuportahan ako. So sila, lahat-lahat, sila sa kanila nanggagaling lahat. Yeah. So, naka 1 year ka lang ng college, tas parang, kailan ka naman napunta ng Canada? Like, shortly after ba? Or? Yun bro, after ng college ko, naglaro pa ako ng isang season sa Intertown namin. Yun bro, after ng Intertown, nag-flight na kami dito. That was 2017 bro. 2017 nandito na ako sa Canada. Oh. Kamusta naman yung transition mo pagpunta dito? Sobrang bro, sobrang laki ng pinagbago. Pagdating ko dito, ayun, work talaga. Work muna until nakahanap ako ng mga kaibigan. Nung nakahanap na ako ng kaibigan bro, ayan na. Never never na ako nag-stop maglaro ulit. Puro laro ulit? As in. Ano yung mga nilaroan mo nun bro, nung time na dumating ka dito? Laro ako, first ko na sinalihan dito, Six Side, naglaro ako ng UFCBC, laro ako ng Nobat. Yun yung mga una kong napaglaruan dito bro. Gusto ko itanong, kasi nung ako galing akong Pilipinas, tapos nung pumunta ako dito, ako kasi, naglalaro na rin ako ng high school sa Pilipinas. Tapos, pagdating ko dito, iba yung playstyle ng mga tao, iba yung laro nila. Yeah. Hindi pa to Filipino, hindi pa to Filipino crowd like yung mga Canadian, kasi sa school di ba, multicultural. Nakatawa nga kasi sa Pilipinas, forward ako, big man. Pagdating ko rito, point guard. So hindi talaga ako marunong, para akong ang tawag dito, parang nag-aral ulit maglaro ng basketball from scratch. Naka-adjust naman ako eventually. Pero like yung sayo bro, like pagdating mo rito, ano yung nakita mo na magkaiba ba yung laro sa Pilipinas sa mga laro dito? Ano napansin mo? Sobrang laki din ng difference bro nung una ko dito. Kasi sa Pilipinas, alam mo naman yung mga laruan dun. Pick and roll, hanap tayo ng mismatch doon, binibigay yung bola. Pag dito naman noon, nagugulat ako, more on ISO talaga sila. ISO play. Ganun. Sa Pilipinas, sa atin, umiikot yung bola, tapos naghahanap tayo ng mismatch. Pag dito, nung una kong dating dito, nakikita ko, puro ISO. Ano point guard ka ba bro? Anong position mo? Point guard ako bro, sa Pilipinas. Dito, kailangan ko mag-adjust ng shooting guard. Talaga? Oo, nag-adjust ako dito bro, from pure point guard, naging shooting guard Pero ako dito. bakit? Bakit ka naging dos? Yung una kong team dito bro, which is Northside. Shout out sa inyo, Northside. Sila yung una kong dito, team talaga. Yung team na yun bro, as in maliliit kami lahat. Tapos karamihan sa kanila point guard. So kailangan kong i-adjust yung laro ko from pure point guard talaga ako sa Pilipinas. Nag-shift ako ng shooting guard. Pwede ba natin i-describe yung play style mo bro? Sa tingin mo, ano yung parang pinaka-laro mo talaga na ikaw? Ang talagang laro ko noon bro, ang talagang number 1 na asset ko noon is yung speed ko. Like sobrang hustle ako maglaro talaga.
Hangga't kaya kong habulin, nakahabulin ko yan. Tapos, more on playmaking ako, bro. Like, pasa-pasa. Pero dito, as in, nagbago lahat. Naging shooting guard ako. Nag-aaral ka ng shooting. Nag-aral, bro, to the point na nakalimutan ko na mag-point guard. Hindi ka na namamasa. Hindi ka na namamasa. So, nung sumali ka ng FNBL, ng Six Side, yan, shoutouts pala sa mga liga na yon, bro. Kamusta naman yung performance mo nung? Okay naman, bro. First season ng Six Side, nakuha ko naman yung season's MVP. First season ko ng FNBL, champion kami. Nakuha ko yung season's MVP. Okay naman, bro. Sino yung mga nakalaban mo nung time na yun? Six Side, ang naka-finals namin, A-Flock pa noon. Natalo kami ng 1 point finals. Tapos FNBL, ang naka-finals namin, Ayadara. Sino mga players naman? Ayadara, sila Chris Pabalinas. Sila yung player noon. Tapos, ayun, sa season 1 panalo naman kami. Tapos ikaw yung MVP? Seasons, bro. Yeah. E di mahusay. E di ibig sabihin, yung adjustment mo from point guard to DOS. Hindi. Noon bang nag-start ka na maglaro sa mga liga yun, naging DOS ka na kagad? DOS na, bro. Right away, DOS. So, ang bilis na ng adjustment mo Sobra. para mag-MVP ka kagad. Ang laking adjustment talaga. Pero bro, commissioner ka kasi ng liga eh. So, pag-usapan natin yung 7 to 10, brother. Paano naman na-conceptualize yung 7 to 10? 7 to 10 league, nagsimula yan, bro, sa isang pick-up game na nagsisimula from 7 a.m. to 10 a.m. Kaya yung liga naging 7 to 10 league. Na ikaw ang nag-organize, tama? Yes, bro. So, nagsimula kang mag-organize ng ball runs basically. Ng from 7 a.m. to 10. Tama. Pero paano naman siya nag-evolve into a basketball league? Unang linggo ng pick-up game namin, bro, ay just 10 players lang yung dumating. Then sabi ko sa kanila, mag-invite tayo na mag-invite. Like, every Saturday, bro, dumarami kami. Tapos, merong isang Sabado, typical Filipino na after ng ball run, hindi pa yan uuwi lahat eh. I mean, nandun pa kami lahat sa parking nag-uusap. Merong isang tao na nagsabi sa akin, best friend ko si Dwight. Sabi niya, bro, why not magpa-in-house league ka? Tapos narinig ng mga players na nandun. Sabi niya, oo nga bro, why not? Tapos ayun, on the spot bro, from that point, nag-select ako ng 4 na team captains. Ikaw. Kayong 4 ang gagawin kong team captains. Tapos, this week, ililista ko lahat ng mga gustong sumali. The following Saturday bro, nagpa-draft ako. As in, drafting kami. The following Saturday, nag-start na kami. Nag-start ako with 4 teams. Consisting like 7-8 players each team. Doon kami nagsimula, bro. Okay. So, pero paano mo natutunan yung format ng mga house leagues? Pero bago mo sagutin yan, bro, magbe-break muna tayo. Guys, magbabalik ang The Breakdown. Yun, bro, yung format naman ng house leagues, bro, like, paano mo nalaman yung format na gagawin mo sa liga mo? Bale, bro, ang lahat ng gumagawa ng format talaga is yung dad ko. Siya rin talaga yung parang nag-organize ng liga. Tapos napag-usapan namin, why not ibalik natin yung Pilipinas type basketball na gawa tayo ng liga na 4 na quarter, 12 minutes each. Tapos merong commentator, ganun bro. Sa mga rules and everything, yung dad ko talaga yung parang nagmamanage na. Ano bang format nyo? Like 4 10-minute quarters? Ganun? 12 minutes each quarter, 12 bro. minutes. Haba. Tapos, meron kaming bagong ginawa na meron ng coaches challenge. Oh! Pwede na mag-challenge yung teams. NBA rules? Yeah. Mostly. Okay. Pero ano naman yung mga naging challenges nun, bro, sa mga umpisa? Obviously, bigla kang magpapaliga from player. Like, ano yung mga challenges na parang nadaanan niyo muna? Madami rin, bro. Be honest. Like, una, yung equipments namin talaga yun yung number 1. Yun talaga yung una naming malaking problema. Pero madami akong friends, bro. Like, from north side na sabi nila sa akin, kami ng bala. So, lahat ng equipments na gamit ko, bro, nung mga first season ko nanggaling sa mga, sa mga close friend ko. Aside dun, bro,
yun lang naman halos talaga yung talagang malaking pinoproblema namin noon. Sa ngayon, ang ano lang masasabi ko, walang problema halos. Kasi gusto namin yung ginagawa namin, passion din namin. So parang hindi namin nakikitaan ng talagang Hindi nga, established na problema. kayo, bro. Yeah. Pero like, paano naman siya lumaki ng kagaya ngayon? Yun bro, from 4 teams nga, 'di ba, ng season 1 ko, may mga nag-reach out sa akin after nun. Meron akong dalawang close friend, Mark Xiaotong tsaka kay Kenneth Lungkay, na bro, baka pwede kami sumali. Like, aside dun sa drafting ko, meron akong tinatawag na guest team. So, pinag-mix ko ulit sila. So, sa season 2, naging 6 na. 4 na draftings, tapos 2 guest team. Tapos, season 3, nag-add ulit ako ng guest team. Until season 4, doon ko na talaga inopen for like public yung liga. Ano bang mga division ngayon ng liga mo? Ngayon bro, meron akong beginner, starter, at saka novice bro. Ngayon. May Yeah. open, wala open. May open din bro, yeah. Ilang lahat yun? 4? Ilang? Sa ngayon bro, since magsisimula na ako ngayong Saturday, meron na akong 3 divisions for now. Yung sa open division ko, naghahanap pa ako ng available na slots na mga sasali kasi kulang pa ako sa teams. Yeah. Pero di ba bro, may naririnig kasi ako, may napapansin ko rin, and then nakwento ko na, pag summer ba, nagso-slow down yung parang mga teams na sumasali sa mga leagues? Oh bro, tama yan. Diba? Oh, tama yan. Every summer, may mga teams talaga na talagang nagpapahinga sila dahil nga summer madami silang mga lakad. Totoo talaga yun. Pero, kamusta naman yung mga liga nyo pag ganun, parang konti lang yung teams? Naapektuhan ba siya ng sobra bro? Hindi naman sobra bro kasi may mga umaalis pero mas madami yung mga dumarating. I mean, every season ko talaga may mga umaalis tapos babalik ulit. But every season dumarami yung teams ko. Yeah. Pero ikaw naman bro, gusto ko tanungin. Kasi medyo early ka pumasok sa ganun na commissioner ka na. Paano yung playing career mo, brother? Yan bro, yan ang pinakamahirap to be honest. I mean, sa akin lumaki talaga ako bro. Laro lang ng laro. Laro ng laro bro. Pero nung baby na ako bro, 2 na kasi kids ko. Doon ko din na-realize bro na ang sobrang saya pala sa loob bro na madami kang nakikita naglalaro. I mean, hindi ko na hinahanap halos minsan yung sarili ko na naglalaro. Kasi parang enough na sa akin yung nakikita ko yung mga taong nag-enjoy, naglalaro sa liga ko. Ganun. So, hindi ka na naglalaro ngayon? Naglalaro pa rin ako bro, pero hindi na sa point noon na talagang laro talaga na gusto ko all out palagi. May may mga limit na bro. Yeah. Saang mga liga ka naglalaro? Ngayon, kakasimula ako maglaro kay SBBL, shoutout Boss SG. Tapos semifinals namin sa Enable. Yun bro. Anong team mo sa Enable? S2T, 7-10. Okay. Ikaw bumunan? Yeah. Sinong players mo sa S? Sila Arman, sila IC. Sila. Yeah. Mga malulupit sa Toronto. Bro, like post basketball playing, bro, anong balak mo? Like, tutuloy mo ba yung pagiging commissioner? Coaching? Mga ganon? Sa ngayon, bro, nakafocus talaga ako sa pagiging commissioner. I mean, gusto ko talaga ipagpatuloy to. Kasi marami ng players ang like nagbigay sa akin ng oras nila sa mga Saturdays nila. Tsaka hindi lang talaga basketball league to bro Sobrang laki ng family na na-build ko dito. I mean, lahat ng mga teams na sa akin, sumasali sa akin, meron na talaga kaming parang intimate na connection, which is yun talaga yung hindi ko kayang bitawan. Yan yung napansin ko sa mga leagues bro parang kayo in a sense na parang ang laki nung community niya. Na yun yung napapansin ko sa kila SG yan, sa mga SBBL, kila Gerald, sa inyo. Parang magkakalaban sa liga nyo, pero like parang tropa kayo lahat yan. Dito tambay kayo lahat, magkakasama. Kahit magkakaibang liga,
kung titignan mo sa ibang panahon, parang competitors kayo dapat bro. Pero like, ang ganda ng ginawa niyo kasi nag-adjust talaga kayo sa schedule ng isa't isa, di ba? Parang sila Gerald Friday. Yeah. Pero ano yun bro, gusto ko lang itanong, sa tingin mo, ano yung iniba ng 7 to 10 like kumpara sa ibang Filipino leagues? Ang iniba siguro ng 7 to 10 league bro, aside doon nga sa 12 minutes each quarter, yung may coaches challenge, ang talagang sa akin yung talagang feeling ko difference ng 7 to 10 sa ibang liga. Yung 7 to 10 bro, magkakasama talaga lahat ng teams. I mean kahit magkakalaban sila sa loob ng court. Outside the court bro, magtotropa lahat. I mean madaming teams na hindi magkakakilala noon nang dahil sa 7 to 10 league. Nagiging pamilya. Yung... Which is yun yung talaga yung goal ko. So parang, hindi, nung nagsisimula ka, like ano yung tingin mong purpose ng 7 to 10 league to ngayon? Like, honestly bro, yung 7 to 10 league, hindi talaga plan yan bro . So habang nagpapaliga ako, doon ko kinakapa lahat, as in. Pero para sa akin bro, yung ano na lang purpose ko dyan, buhay Canada bro, Monday to Friday work tayo. Yung Saturday na lang din talaga, yung ano na lang, weekends na lang talaga yung mga oras natin para sa mga sarili natin. Ang ano ko dyan bro, purpose ko, magbigay ako ng saya sa mga players dito sa Toronto. Parang work-life balance tama, in a sense. Tsaka pag tayo kasi bro, hilig natin yan . And mahirap bitawan bro. Tsaka ang ganda na ginagawa nyo kasi nagkakaroon ng recognition yung players. Right. Kasi dati, ganyan, tagal ko na kasi di naglalaro, tsaka di nagliliga. Noong mga times na naglalaro pa ako sa mga liga, hindi siya kagaya ngayon na ang gaganda ng mga picture, may mga sing-sing pag nanalo, di ba? Ang gaganda ng mga trophy. Ati, medal lang, cellphone picture, hindi maganda . Ngayon kasi, ang ganda para sa isang player na nanalo ako ng MVP sa isang league, ganda ng picture ko. May ang lupit ang lupit ng ginagawa niyo, yung coverage. Tapos nakita ko yung mga videos niyo bro, yung entrance ng mga players, lupit ginagawa mo, di ba? Yung madilim, merong spotlight, merong smoke machine. Ayun ang ganda nun, man. May national anthem. Di ba? Yun yung something na naalala ko nung batang ako, nung nag-start ako siguro mag-basketball sa school namin nung elementary ako kunyari. Or high school. Lagi ako naghahanap ng picture ko . Para alam mo yun, di ba? Wala bang picture man lang? Ngayon, parang hindi naman kasi tayo professional players, di ba? Parang sanity na lang natin. Kung mahal mo isang bagay tas marirecognize ka, parang nabibigyan ng value yung ginagawa mo. Ang laking bagay nun sa sanity ng isang tao, sa mental health . No? Kaya yun yung gustong-gusto ko na nakakatuwa . Actually bro, yun din yung inspiration ko sa pagtatayo nung itong platform na to bro. Wala naman hindi naman ako yumayaman dito . Wala naman ako technically. Pero I guess ang purpose lang nito sa mga, compared sa maraming mga sports show, ako, mas focus ako sa local. Kasi parang yun nga, yung mga liga na hindi naman kayo professional leagues, hindi naman tayo professional players, yung mga yan. Pero ibig ba sabihin nun, hindi na sila pwedeng lumabas sa TV. Diba? Hindi ba sila pwedeng magkwento ng buhay nila? Hindi ba sila pwedeng maging idol ng mga tao dahil di sila pro? So yun, kaya ako ginawa to. So, wala, yun lang, nakakatuwa lang. Honestly, man, nung nakita ko yung mga liga nyo na umaangat, sabi ko, nakaka-inspire yung ginagawa nyo. And sana makatulong ako in some way na, di ba, ma-feature kayo, mabigyan kayo ng spotlight, makwento yung mga storya nyo. Kasi, ewan ko, malay mo maka-inspire ka ng maraming tao na, anyway, daldal ko na brother. Pero, ano bro, like future plans mo sa 7 to 10? Future plans bro, i-improve pa yung liga. I know madami pang kaming kailangan i-improve, but me and my dad are really working hard for that. Honestly, we're just hoping bro na in the following seasons, mas marami pa ang teams na sumali, mas marami pa kaming mapasayang players. Yun bro. Meron ka na bang mga nakalista ng mga ibabago mo o idadagdag mo sa future? Sa ngayon bro, wala pa bro. Sa ngayon wala pa. Di ko lang alam kasi magsisimula kami this Saturday ulit ng new season. Sa amin ni Papa,
dapat every season may mga mangyayaring bago. Mm. Ganun sa amin, Which bro. is good, Yeah. man. Kasi magugulat ka na lang, ang laki na ng growth mo after a while. Anong season na nga kayo, bro? Season 8, bro. Season 8. Season 8 na. And then opening na this Saturday. Opening this Saturday and Sunday. Okay. Okay. So, yun guys, medyo nawawala na kasi tayo ng oras and unfortunately, medyo limited yung time natin, bro. Feeling ko marami pang gusto ikwento si Idol eh. Pero, yun nga, sana makabalik ka one day. Makabalik ka ulit next time, bro. Welcome naman kahit sino. And, bro, any shoutouts, any gusto promote? Shoutout sa mga sumasali sa liga, sa 7-10 League. Shoutout sa ibang liga, FNBL, SBBL. Shoutout sa mga kasama ko noong nagsisimula ako, especially sa Northside, kila Mark Shoutong. Shoutout sa dad ko tsaka sa sa mami ko. Shoutout sa sa asawa ko tsaka sa dalawang anak ko, sa Amelia tsaka sa Amanda. I love you guys. Yun, bro. Sana makadaan ako sa Yes, bro. isa sa mga games ninyo. Bro, if Maghihintay meron, kami, bro. Maghihintay kami. sabihan mo lang din ako, men. Tsaka, men, sana makatulong pa ako. And anyway, sa inyo, kahit sabihan nyo lang ako, bro. Bro, sobrang laking tulong na to, bro. Honestly. Thank you. Maraming salamat sa'yo. Para talaga sa mga mga hoophead ang mga ganitong show. Kahit sino welcome, bro. And yun, bro, maraming salamat sa pagbisita, guys. At magkita-kita tayo next week dito sa The Breakdown.